Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Muli ay narito po kami sa live podcast ng Narrow Gate Ministry.
Ito po sa Facebook, Pastor Ramil, magandang gabi po muli. Magandang gabi, Pastor Derek. Tayo po ay may bagong topic ngayon, Pastor. At ito ay patungkol po sa Judaism o yung relihiyon po, Pastor, ng mga Hudyo. At tatalakayin po natin ang origin nito at kung sino ba po talaga yung founder nito. And then, ano yung tinuturo po talaga ng Judaism? Ito ba ay relihiyon o para lang po sa mga Hudyo? Yun. Okay, so ang Judaism, ang mother religion ng Christianity, no? Nagkaroon ng Christianity dahil sa Judaism. At ang Judaism, ang relihiyon ng Israel. At itinuturing ng mga Hudyo o ng mga Israelita na ang unang-unang Jew ay si Abraham. Siyang kauna-unahang Hudyo. Technically, ay hindi naman Hudyo si Abraham, kundi isang Hintil. Opo. Pero yun ang paniniwala nila na nag-umpisa ang Judaism kay Abraham. Doon nag-umpisa ang pagsamba sa tunay na Diyos accordingly sa mga aklat ng mga rabay ng Judaism. At maraming mga kalituhan kung ano ba ang ibig sabihin ng Judaismo o isang Hudyo. Even yung word na Jew, ano ba ang meaning noon? So yung salitang Jew ay ano yon, tao. Tao siya, no? Isang uri ng tao. At pag sinabing Jew, siya ay mula sa tribo ni Judah. At yung tribo ni Judah ay malito rin kasi ang tribo ni Judah, ito yung bansang Judah, ay binubuo pa rin ng tatlo, no? Ng tatlong, kumbaga, bayan o tatlong tribo. Yung Benjamin at saka Judah. At maging yung mga nakipag-asawahan no, sa tribo ni Benjamin, mga Ephraimites, yun din ay Jew. According dun sa kanilang tawag na bansang Judah. No, kaya ang isang Hudyo ay member ng tribo ni Judah, primarily yun ang meaning, at siya ay nagmula sa lahi mismo ni Judah. Pero kalaunan, ang salitang Hudyo ay ginamit na rin sa pangkalahatan. Kung ikaw ay kahit saang lahi galing, kahit ikaw ay galing sa lahi nila Simeon, nila Isakar, Zabulon, yung basta isa ka sa 12, anak ka o apo ka o isa kang tao na nagmula sa lahi ng 12 tribo ng Israel, ikaw ay isang Hudyo. Kaya ang pag sinabing Jew ay synonymous siya sa Israelite. No, sa Israelite. Nagkaroon lang ng salitang Jew dahil noong alam natin na nagkaroon ng dalawang bansa no sa Israel mismo no, nahati ang bansang Israel sa dalawa nung panahon nung anak ni Solomon, ni ni Jeroboam, kasi nahati ang Israel, nagrebelde kasi yung 10 tribes nung mamatay si Solomon no, laban sa kay Jeroboam. At ang ginawa ng 10 tribes, naglagay sila ng sarili nilang hari, at yun ay si Rehoboam. Halos magkapangalan, Rehoboam. Jeroboam yung isa. At, ngayon, itong hari ng Israel ay hindi kabilang sa tribe ng Judah. At ang mga naging hari sa Israel ay hindi na nila ginagawang malaking issue yung kung saan lahi ka nang galing. Basta ikaw ay Israelite, pwede ka na maging hari sa 10 tribes. Pero yung Judah, yung isang bansa naman na bumukod dito sa 10 tribes ay naging, ang tawag ay the nation of Judah. Kahit na yun ay may dalawang pangunahing angkan, no, ni Benjamin at Judah na nakatira doon. Parang southern part po ito, no? Ito yung southern part, malapit sa Ehipto. Opo. Yun namang 10 tribes ay papunta ng Syria. Syria po. Yun ang kwento. Kumbaga,
nung magkaroon ng bansang Juda, ay naging Jew ang tawag, basta Israelite. Kasi nalusaw yung 10 tribes kasi. Nung panahon ng Assyrian invasion, no, ni Sennacherib, ay sinakop niya yung 10 tribes. Nawala. At ang natira na lang ay bansang Juda. So nawala yung bansang Israel. Na ang members ng bansang Israel ay yung 10 tribes. Maliban kay Judah at Benjamin. So ang nangyari ay yung 10 tribes, nalusaw siya, nawala bilang isang bansa, at ang nanatili na lang bansa ay Nation of Judah. Kaya doon na nag-umpisang tawagin na lahat ng Israelite Jew. Juna. Dahil kabilang siya sa bansang Judah, pero sila rin ay Israelite. Yung Judah din ay member din ng tribe ng Israel. Tandaan natin ang salitang Israel ay nanggaling sa salitang Jacob. Jacob. Oo, kay Jacob. Noong si Jacob ay pabalik, papunta ng kanyang kapatid na si Esau sa Kanaan, ay nanaginip siya, no? Sabi ng mga Bible scholars ay vision, gising siya, at makipagbuno siya sa isang anghel ng Diyos. So, sabi naman ng ibang Bible scholars ay theophany, ang Diyos yun mismo na nagkumuha ng katawan ng tao. Pansamantala, doon sa Penuel, nagbuno sila sa Peniel, sa iba sa sali ng Tagalog. At hindi napatalo si Jacob. Kaya noong madaling araw na, sinabi ng anghel o ng Diyos mismo na bitawan mo na ako sapagkat magbubukang liwayway na. Sabi ni Jacob ay bibitawan kita kung pagpapalain mo ako. Kaya pinalo nung anghel o tinapik sa bandang baywang si Jacob at siya ay napilay. At sinabi din sa kanya na mula ngayon ay hindi na Jacob ang magiging tawag sa iyo kundi Israel. Sapagkat nakipaglabang ka sa Diyos at sa tao at ikaw ay nagtagumpay. Yun ang meaning ng wikang Israel. You fought against God and men and you are victorious. Kaya yung salitang Israel ay lumabas sa dictionary. Mula sa Diyos yun. Pero Pastor, hindi naman siya literal na ibig sabihin nagtagumpay siya, tatalo niya talaga ang Diyos doon. Particularly yung yung pagkikipagbuno, di ba? Kasi parang ang nangyari doon, parang ang Diyos ang sumuko kay Jacob. Kasi bitawan mo na ako, magbubukang liwayway na. Figuratively, parang natalo ang Diyos sa katawang tao, yung anghel. Pero hindi talaga natalo. No? Kaya, kumbaga kasi, break na. Awat na awat. Walang tanalo. Kaya lang, syempre, symbolically, no, ang Diyos mismo yung nagpala kasi. Kasi sa labanan, pag ikaw ang natalo, ikaw ang magbibless sa nanalo. Yun yung nangyari. So, hindi naman alam ni Jacob na ang kabuno niya ay yung anghel ng Diyos o ang Diyos mismo Dalawa naman ang view doon, anghel ng Diyos o ang Diyos mismo na nagkatawan tao. So, kaya nga nakita ko ng mukha ng Diyos at di ako namatay, sabi ni Jacob. So, ngayon ay nanganak si Jacob. Nagkaroon siya ng 13 anak. Isang babae, 12 lalaki. At yung 12 lalaki na yon, yun ang naging tribe of Jacob na tinawag na mga Israelite. Mga anak ni Israel. Sila ang ninuno ng lahat ng mga Israelita. Of course, si Abraham muna. Tapos si Isaac, tapos si Jacob. Tapos si Jacob ang nanganak ng 12. At babae si Dina, no? Si Dina na ni-rape naman ng isang tribo din na pinagpapatay nila Simeon, nila Judah. Na yun ang naging dahilan kung bakit nila Levi, Simeon Levi. Levi ang dyan Kaya nga sinumpa. Yun ang isang dahilan kung bakit nawala ng ari-arian si Levi. No? Kasi parang si Levi ang leader noong siya po ang noong salakayin yung mga ng rape kay Dina, ng isang tribong iyon. Kaya parang nawalan siya ng privilege na hindi na siya binigyan ng parte sa lupain. At sila naman yung naging mga pari at mga Levita at mga saserdote, no? Doon sa tabernakulo nung una, nung naglalakbay pa sila, nung wala pang templo, at nung mag-settle na sila sa Israel nung panahon ni Solomon, nagkaroon na ng templo ang Diyos na permanente ng sambahan. At ang mga Levita ang siyang nag-aasikaso ng mga seremonya sa pagsamba doon sa templo.
Opo. Yun. Kaya mabuti pa rin ang Diyos, no? Mabiyaya pa rin na bagamat hindi niya binigyan ng lupain, kanya namang kinonsecrate ang mga Levites at ginawa niyang talagang tagapaghandog para sa mga kapwa nila mga Israelita na nagkasala. Sila ang tagapaghandog ng hayop, tagapaglinis, tagapagkarne, tagapag-ihaw. Iniihaw no? Iniihaw. Yung inahandog po. Yung inihandog kasi iniihaw yun. Iniihaw. At yung samyo nung handog, nung sinusunog na handog, yun ang nagiging palubag loob sa puot ng Diyos. Pansamantala lang. Pansamantala. Atonement lang, hindi pa redemption. Kaya yun, para hindi tayo malito, no? Pag sinabing Jew o Hudyo, yun din ay Israelite. May mga panahon lang na yung tawag na ganoon ay na-imbento dahilan nga sa iba't ibang aspeto ng kasaysayan ng Israel. Kasaysayan. So noong ang mga Israelita hindi pa rin naging isang bansa, ang tawag naman sa kanila ay Hebreo eh. Opo, Hebreo. Hebreo, hindi naman Hudyo. Nagkaroon lang ng bansang Juda, kaya naging Hudyo ang Israelita. Kumbaga tawag na sila, nakihiram ng tawag ng Hudyo, kahit na hindi sila tribo ni Juda. So, kasi yun ang bansa namin eh. So, Jew na rin kami. So sa Juda pala nag-umpisa po yung katawagan na yun. Sa bansang Juda. Pero nung wala pa ang bansang Juda, nung panahon pa ni Saul, Solomon, ni David at Solomon, ay Israelite ang tawag. Pero before naging Israelite ang tawag, Hebreo. ay naging Hebreo. Opo. Yan. Kaya ganoon. Kasi wika nila yon yung Hebrew language. So, Pastor, yung nabanggit niyo po kanina, nalusaw yung tribes, no? Ibig sabihin po, yung remaining tribes ngayon, yun lamang po yung, I think, 3, ano po, na nasa Juda? Hindi. Yung remaining tribe, 12 pa rin. Ang nalusaw, yung bansa. Yung pangalan ng bansang Israel. Kasi ba yung 10 tribes, Opo. yun ang tinawag na bansang Israel. Nawala po. Yung 2 tribes, yun ang tinawag na bansang Juda. Hindi nalusaw yung tao, yung ethnic group, kundi ang nawala yung pangalang Israel. Kala ko po kasi yung, halimbawa, tribes of Reuben, nawala na to na. Hindi, ang nawala yung bansa. Pinagpapatay ba? Hindi nawala yung bansa. Ang tao. Okay. Ang nawala yung bansang Israel. Bansa talaga. Dahil nga binihag sila ng haring Assyria ni Sennacherib. At dinala sila sa ibang bansa. Pero hindi naman ibig sabihin ay sinuko nila yung kanilang nationality. Mayroong talagang nanatiling hindi nag-asawa ng hintil. Kumbaga kahit sila ay na-disperse sa Assyria o nabihag sa Assyria. At kasi nung panahon ni Haring Sennacherib, kumbaga, pinatauhan niya iyon ng mga Gentile, yung 10 tribes, yung Samaria. Particularly yung Samaria, saka Galilea. So, tinirhan ng iba-ibang uri ng tao, ibang lahi. Yung iba, nakipag-asawahan naman sa ibang lahi. Pero may mga Jew na nanatiling tapat sa kanilang sinumpaan sa Diyos na hindi sila mag-aasawa ng ibang lahi. Hindi pa rin nawala. So, Pastor, kaya pala po nagkaroon ng Samaritan, ano? Dahil nag-asawahan. Yung mga Samaritans ay sila yung mga Hudyo na nagsipag-asawa ng hindi Hudyo. Naging sila mistiso. Mistiso na. Mga mistisong hintil. Kaya galit ng pure religious sa kanila. Kaya ang nangyari, hindi nila itinuturing sila na kababayan. Parang, kayo'y hintil na rin kasi hindi naka-pure blooded. At nasa gitna pa naman siya ng Israel, doon nila iyon ibinukod sa Galilea, sa Samaria. Ang Samaria gitna ng Israel. Kaya pagka mayroong pupunta sa Juda, kasi nasa southernmost part ang Juda tapos nasa northernmost part ang Israel, ang Galilea, dalawang lalawigan. At tapos yung lalawigan ng Samaria nasa gitna. Kaya sila ay dumadaan pa sa bundok. Iniiwasan nila yung daanan, yung Samaria, yung lupa doon. Kaya nagtaka ang mga apostol nung ang sabi ng Panginoon, kailangan kong dumaan sa Samaria.
Kasi imi-meet up niya yung babaeng Samaritana o yung Samaritana doon sa balon ni Jacob. Naroon pa naman yung balon ni Jacob sa Samaria. Kaya mataas din ang pride ng mga Samaritans. Kung ayaw nyo kami pasambahin sa templo, di dito kami sasamba sa Mount Gerizim. Kasi dito naman talaga nagpakita din ang Diyos. Narito nga ang balon ni Jacob. Opo. Siya ang ninuno natin. So kami rin ay tinatanggap ng Diyos. Same God but different methods and modes of worship. Yun ang nangyari. Ngayon, huwag tayong malito, pag sinabing, ngayon, ang salitang Judaism mo ay tumutukoy, sa either religion or doon sa taong sumusunod sa relihiyon. Kasi may iba-ibang pananaw kasi pag sinabing Judaismo, ay may iba-ibang view. Tulad sa Rabbinical Judaism. Sa Rabbinical Judaism, yung sa mga teacher ng law, ng Judaism, para sa kanila, kahit na ikaw ay hindi Hudyo, basta ang nanay mo ay Hudyo. O kaya naman ay formally na-convert ka sa relihiyong Judaismo, kahit na ang tatay mo ay Gentile. Kaya halimbawa ni Mark, yung sumulat ng Gospel of Mark, si Mark ang nanay niya ay Hudya pagka babae, ang tatay niya ay Gentile. Roman o Gentile. So kung ganoon, sabi ng mga rabbinical Judaizers Judaism ay ikaw din ay isang miyembro ng Judaismo, ng relihiyong Judaismo kasi ikaw din ay mayroong lahi ng Hudyo. Ngayon, ang Torah o yung Book of Law of Moses, yung Torah, yung 5 books, wala namang ganoong definition. Ito'y definition ng mga rabbi. Kaya ang sabi nila, ang pagiging Hudyo ay basically, unang-una, dapat may lahi kang Hudyo. At least ang nanay mo ay Hudyo. Para ka maging miyembro ng Judaismo. Kaya yung paniniwala mo sa Diyos ay walang bearing doon sa pagiging Hudyo mo. So more on genetics, by genes yung kanilang pagiging Hudyo. Kapag ikaw ay may nanay na Hudyo, kahit ang tatay, basta half ka, ikaw pa rin ay Hudyo. Basta ang nanay lang, Pero kung ang tatay mo ay hindi Hudyo, iba yon. Gentile ka na rin. Kasi mas malakas sa kanila yung lalaki. Sa lahi nila, mas tinuturing nila na malakas yung dugo ng lalaki. Kung ano yung lahi ng lalaki, nagiging lahi din ng mga anak nila, yung kung anong lahi meron ng lalaki. Kaya ganoon, basta babae, tinatanggap nila. Yun namang iba, ay kung sino lang ang sumusunod, kahit Hudyo ka, pero hindi ka naman sumusunod sa Judaismo, o doon sa tinatawag nilang 13 Principles of Faith, ni Maimonides, o Maimonides. Maimonides ang tawag kasi yung Maimonides ay galing kay Rabbi Moshe ben Maimon, isa sa pinakadakilang scholar ng mga Hudyo noong panggit ng siglo. Pag hindi ka sumusunod sa katuroan ni Maimonides, hindi ka Jew, kahit ikaw ay pure-blooded Jew. Yun ang sabi naman ng ibang rabbi, no? Maaring ikaw ay biological Jew, pero wala ka namang connection sa Judaismo, so hindi ka Jew. Ganun pala po. Kaya yun ang kanilang paniniwala. Meron mang naniniwala na as long as you follow the precepts of Judaism, even though you are a pure-blooded Gentile, you are a Jew by faith. So pwede ka rin tawaging Jew kasi member ka ng relihiyong Judaismo. Yun naman yung iba. So kaya iba-iba rin ang pananaw ng mga Hudyo patungkol doon sa pagiging membro ng Judaismo. So yung sa relihiyon nila, sa relihiyon. Tulad po nito yung sa Romans at saka sa Galatians, di ba po marami mga Gentiles doon na Christian nga. Pilit kinukonvert talaga ng mga Judaizers na maging Hudyo. So ibig sabihin, tama po yung ninyo na kahit intil ka, kapag ikaw ay na-convert sa Judaism, Hudyo ka na rin. Ang kanila ay pagka ang relihiyon mo ay
Judaismo, Hudyo ka rin. Sa iba naman, kahit na ikay Hudyo, pag di ka naman sumusunod sa relihiyon ng Hudyo, hindi ka pa rin Hudyo. Mayroon namang basta ang nanay mo ay Hudyo, kahit ang tatay mo ay hindi Hudyo, Hudyo ka. Kahit hindi ka sumusunod sa Judaismo. So, biological ang kanilang concept ng Jew. Oo. Mayroon naman na, yun nga, kahit ano pang lahi mo, as long as you follow the precepts or yung mitzvot, gaya noong gusto ng mga Hudyo sa Galatia na iniingganyo nila na para ka tunay na maligtas, dapat sumunod ka sa mga paniniwala o sa mga gawain ng mga Hudyo. Yung mga kapiestahan, magpiesta ka rin. Ganun. May mga ganun ngayon, yung sinusunod din nila, yung mga kaugalian ng Hudyo, no? Yung Hebrew Roots Movement. Yun yung ganun din sa ano. Pag ganun na rin ang katuruan, kahit Christian ka pa, ang tawag doon ay Judaizers na Christians. Christian Judaizers. Kristyano ka rin, pero Hudyo ka rin. Yung sunod mo pa rin yung Judaismo para masave. Ngayon, pag yun ang katuruan mo, baka hindi ka tunay na Kristyano. Well, marami ngayong ganun. May mga relihiyon akong nakikita at yung mga Belgica, ganun. Sila Butch Belgica, sila Jeremiah Belgica. So, bumabalik sila. Yung mga piyesta ng mga Hudyo, hindi ko lang alam kung lahat ng piyesta, pero sila ay ginaganap na rin nila yon, yung mga ilang kapistahan ng mga Hudyo. I don't know if that's part of their teaching that without following those rituals or mga feast, without celebrating those feast, ay baka ang turo nila ay hindi ka tunay na Kristyano. Ewan ko kung ganun ang turo. Pero kung ganun ang turo mo, you are not a real Christian, saved by grace. Kasi parang hinahaluan mo ang ibanghelyo ng ibang katuruan. At yun yung sinasabi ni Paul na the other gospel. Yung ibang ibanghelyo na. Hindi na yung tunay na katuruan na ipinangaral niya sa mga iglesia sa bagong tipan. So yun naman ay kung ganun lang ang turo nila. Pero kung sila nakikiselebrate lang naman, kahit na at hindi naman sila naniniwalang kailangan gawin iyon para maligtas, so they are not Judaizers. Pero ang Judaizers kasi is somebody who follows the practices and faith and practices of the Jews in order to be saved. So parang hindi ka complete ang salvation unless you follow the mitzvot, yung 613 do's and don'ts ng mga Hudyo. Parang ito po, Pastor, Hebrew Roots, kamukha ito ng Seventh-day Adventism siguro. May hawig. Para sa yung mga pagkain naman na hibawal, doon sila magkatulad. Pero yung Adventist naman is they are not following Judaism per se, na pati yung kanilang mga Mosaic law, yung law of Moses ay sinusunod nila. Hindi naman ganun. Yun ay meron lang, yun ay particular lang yun sa Sabbath at saka sa prohibited foods or animals na para kainin. So ito pong mga Hebrew Roots, sila ay nag-celebrate pa rin ng mga Jewish feast. Yung feast, mga kapistahan siguro. O talagang... Celebrate sila. Yung Feast of Tabernacles, Feast of Harvest, ano to, dito. Yung Feast of Lights, yung kay Esther. Yung Nalimutan ko. Purim. Feast of Purim. Mayroon pa po sila yung Rosh Hashanah. Kaya nga. Ngayon, kaya sana hindi na tayo maliton. Pag sinabing Jew, synonymous with an Israelite. Yes. Pero pag sinabing Judaism, yun yung religion. Okay. And yung religion, you can become a member of the religion but not a Jew. Sabi ng iba, kahit hindi ka biologically member ng lahi ng Hudyo o Israel, pwede kang Judaizer o pwede kang member ng Judaism. So, mayroon namang view na, na kahit, kailangan maging pure-blooded Jew. Para maging member ka ng Judaism. So, iba-iba pa rin. Pero generally, ngayon, ay tinuturing na Hudyo basta naniniwala ka sa relihiyon ng Hudyo. May ganun na ngayon, na mas marami ngayon yung ganun ang paniniwala. Kasi nga, sila ay na-expose na sa iba-ibang bansa. At saka, kumbaga, minahal na rin nila yung mga ibang bansa. Opo. So parang nagkakaroon na sila ng attachment doon sa ibang nation
So okay lang, kahit hindi ka pure-blooded Jew, as long as you become a member of our religion, you can become a Jew. Samantalang noon po talagang yung mga hintil talagang ang tulad. Biological lang talaga. Magkasama yung belief at saka yung genetics. Kailangan ikaw ay pure-blooded Jew. Kaya kahit na ikaw, pag hintil ka during the Old Testament, hindi ka pwede talaga sumunod sa mga batas ng Hudyo. Parang excluded ka doon sa, tawag doon, sa covenant ng Diyos. Covenantal sila. Kami lang ang may covenant, yung mga galing kay Abraham. Kahit na magpaumpong ka pa, kahit alipin ka, gusto mong sumapi sa relihiyong Judaismo, hindi pa rin pwede. So, di ka kabilang sa pupunta sa paraiso. Kami lang talaga. So, ngayon, naging lighter na yung requirements para maging membro ka ng relihiyong Judaismo. Kasi pag di nila ginawa yun, wala talagang magiging membro sila. Di ba? Noon, gusto nila talaga, kunti lang sila. Somehow, nagkaroon sila ng kaisipan na pag kunti lang pala tayo, ang hirap manalo sa gera. Diba? Wala tayong kakampi. Kaya, Ngayon, mayroong katuruan sila. Katuruan ang mga Israelita o mga Hudyo. At karamihan ng katuruan nila ay talagang opposite sa katuruan ng mga Kristiyano. Ang iisa lang na halos magkatulad ay yung tinatawag na pagsamba sa isang Diyos. theistic. Both the Jews and the Christians, they worship one God. Ang problema lang ay Unitarian, but ang problema, Unitarian ang Jew, tayo ay Trinitarian. Yun yung pagkakaiba po, Pastor. Pagkakaiba. Ang mga Jew naniniwala na may isang Diyos, pero walang tatlong persona. Tayo naman ay naniniwala na may isang Diyos sa tatlong persona. Kaya malaki pa rin. Ang pagkakatulad lang, may isang Diyos. At yun ay ang Diyos na nagpahayag kay Abraham. Ganon din naman ang tinuturing na Diyos ng Christians. Yun din nagpahayag kay Abraham. Diba? So yung lumikha ng langit at lupa. So pareho yung konsepto ng Ama. Pero pagdating sa anak at espiritu, iba. Si Jesus ay hindi nila itinuturing na anak ng Diyos o Diyos. Siya ay anak ng tao. At siya'y tao lang. At siya'y propeta lang. May mga Hudyo na ang turing sa kanya, great teacher lang, not a prophet. Iba-iba pa rin yung view. Kasi may iba-ibang sect ang mga Jews, ang Judaism. May 5 yan na sekta. So kung ang Christianity, napakaraming sekta. Ang Judaism, meron ding 5. Ang Roman Catholic, meron ding iba-ibang sekta. No, dito sa Pilipinas ay meron ng Aglipay. Aglipayan, Mayroong Episcopalian ba yan? Episcopalia. Hindi, tama. Meron din. Marami po, Pastor. Yung mga mga Sa ibang bansa, ang Catholic ay merong Orthodox Catholic. Pero Catholic pa rin ang beliefs, no? Orthodox Catholic. Meron naman na Roman Catholic, pure-blooded na Roman Catholic. Rome, Italy ang kanilang siguro po yun, mga center. nasa Rome sila yung pinakamarami ang practices at saka yung mga veneration ng mga idols galing sa Rome. Dahil sa Rome mismo nagmula yun So may 5 uri o sekta o anyo ang Judaismo sa mundo ngayon. Una muna yung Orthodox Jew, tapos Conservative Jew, may Reformed Jew din, Reformed Jew, may Reconstructionist Jew, at may Humanistic na Jew. So, meron silang iba-ibang beliefs, pero meron silang traditional na nagkakaisang belief. Na ito yung traditional beliefs ng Judaismo, at ito yung mga paniniwala ng lahat na yan. Bagamat meron silang mga pagkakaiba-iba sa ibang paniniwala o practices, pero ito yung pinagkakaisahan nila. Una, kahit na anumang uri ng Hudyo, naniniwala sila na ang Diyos ang manlilikha ng lahat na umiiral o nag-exist. At siya iisa, hindi siya nakikita, walang laman, walang buto. At siya lang ang dapat sambahin bilang pinakamakapangyarihang pinuno o hari ng sansinuko ng universe. He is the sole ruler and absolute ruler of the universe. Yun ang una. Ikalawa,
lahat ng mga Jews ay naniniwala na yung first 5 books of the Old Testament, yung tinatawag nating Pentateuch, na sinulat ni Moses, ay inihayag ng Diyos directly kay Moses. At hindi sila dapat napaguhin o i-augment o dagdagan o kahit na pawalang bisa man sa hinaharap. Pero lahat ng yon, na 5 aklat na yon, ay pinaniniwalaan ng lahat ng Hudyo. Bagamat mayroong iba na may idinadagdag sila, pero lahat sila ay naniniwala doon na ang 5 aklat ang direktang inihayag ng Diyos kay Moses. Ikatlo, ay ang Diyos ay nakipag-usap sa mga Hudyo sa pamamagitan ng mga propeta. So, hindi rin nagkiklaim ang mga Hudyo na sila ay mayroong revelasyon sa Diyos. Bawal yon. So, Buti pa sila. Buti pa sila. No? Ayaw, sila, pamumusong yon. Pag kinlaim mo na ang Diyos ay nakipag-usap sa iyo pero hindi totoo, babatuhin ka hanggang mamatay. Kasi ikaw ay false prophet. So, ang tunay lang na salita ng Diyos na pwedeng paniwalaan ay galing lang sa mga legitimate prophets na yun naman ay nasa Torah, yung mga propetang iyon. Samuel, isa doon, mga propeta. At ang Diyos ay nagmo-monitor. Parang sa kanila, ang Diyos ay CCTV lang. So, ang Diyos ay hindi yung parang nakikialam sa buhay mo, na parang siya ay araw-araw ang nagtatakda ng iyong magiging kapalaran sa mundo at maging sa buong buhay mo. Siya rin ang nagtakda. Lahat ng kilos mo ay mayroon ng itinakdang ipapagawa sa iyo. Sa kanila ay nagmo-monitor lang ang Diyos ng mga ginagawa ng tao. At ginagantipalaan niya, parang nagre-record siya ng mga mabuti at masama. At ginagantipalaan niya yung gumagawa ng mabuti at pinarurusahan niya ang gumagawa ng masama. Yun. Yun lang ang ginagawa ng Diyos. Monitoring lang ng mga ginagawa ng tao. Ang tao ay mayroong ganap na kalayaang gawin kung anong gusto niya. So, ibig sabihin mo, Pastor, wala talagang direktang kaugnayan ng Diyos sa tao. Mas maganda pa na ang Diyos, mas maniniwala sila na ang Diyos ay may direktang kaugnayan sa kalikasan. Parang pag bumagyod sa Diyos yun. Diyos ang nagpabagyo. Pagka lumindol, Diyos ang pinanggalingan ng lindol o nagpalindol. Pero pag sa tao, ako ito ang gumawa nito. Pag ako'y naghirap, ay dahil may kasalanan ako. Pag ako'y umunlad, dahil ako ay masipag. Ako'y mabuti. So, ang concept din nila ng blessing and cursing ay nasa obedience at disobedience. So, pag sumunod ka, i-bless ka. Pagka sumuway ka, sumpain ka. So, para din charismatic yung belief nila. Ang pagkakaiba lang ay naniniwala sila sa charismatism o sa charismatic community na sila pwedeng kausapin ng Diyos. Pero itong mga Hudyo, ayaw nila yon. Matakot ka, wag kang pangahas. Huwag kang magsabi na kakausapin ka ng Diyos. Delikado yan. Yung ang magsabi lang ng salitang Yahweh, no? Accidentally, pwede na silang patayin ng kapwa Hudyo. Basta sinabi mo sa walang kabuluhan ang salitang Yahweh. Kaya yari sila. Pwede silang batuhin. Isusumbong sila sa mga rabay at pwede silang hatulan ng kamatayan. Kung talagang napatunayang binabastos mo ang pangalan ng Diyos. So, siguro po, Pastor, isa sa stability doon. Kaya gano'n na lamang yung pag-ingat nila dahil ito po sa influensya rin ng mga naunang panahon. Nakaranasan nila ng pagpaparusa ng Diyos. Alam po nila na talagang ang Diyos ay banal. Mataas ang kabanalan ng Diyos. Mataas yung kanilang reverence. Kaya para sa kanila po, yun kaya possibility na kaya ang Diyos ay malayo. Parang nag-monitor lang. Tama. Kaya nga, para sa mga Hudyo, baliktad, no? Ang mga Hudyo ay yung aksyon o pamumuhay ang mahalaga, hindi yung belief. Dahil sa kanila, yung paniniwala mo ay nanggagaling sa gawa mo. Pag gumawa ka ng mabuti, ibig sabihin, doon galing yung paniniwala mo sa ginawa mong mabuti. Sa Kristiyano naman, ang paniniwala ang pinakamahalaga kasi doon nanggagaling sa paniniwala yung ginagawa. Kumbaga yun ang pundasyon ng gawain mo, yung pinaniniwalaan mo. Sa kanila,
pundasyon ng paniniwala mo, yung nanggagaling sa pamumuhay mo. Kumbaga, may abilidad ka na gumawa ng kahit anong gusto mo at kung ano yung ginagawa mo, ibig sabihin, ay naniniwala ka doon. Sa halip na gumawa ka dahil naniniwala kang iyon ang dapat gawin. Kung hindi, malaya silang magpasya kung anong gagawin at yun ang pinaniniwalaan nilang tama. So, mali, no? Parang opposite talaga. Hindi lang parang, talagang opposite. Ang belief ng mga conservative Christians sa belief ng mga Jews. Mhm. At ang isang, nakakatuwa sa kanila, dahil sa kanila naman galing yung Torah, at pinaniniwalaan din naman nila. Mhm. Pero ayaw nilang maniwala sa original sin. Naniniwala sila na lahat ng tao mayroong kabutihang natitira pa rin sa kanila. Kaya sila ay basically ay mga Pelagians. Na pag isinilang ang isang tao ay empty slate. Para siyang bond paper na white na wala siyang dumi. Mhm. Pero natututo lang siyang magkadumi o magkasala dahil sa kanyang obserbasyon o kanyang natututunan, nakikita sa kanyang paligid, sa kanyang mga unang kasama sa bahay, sa mga magulang at pagkatapos sa sinagoga at pagkatapos mga kalaro hanggang sa society in general. Yun na yung nagiging pamantayan niya ng mabuti at masama. Pero hindi siya naging masama nung siya isilang. Wala pa siyang iminanang kasalanan. Walang original sin talaga eh. Parang influential lang po, Pastor. Kasi, Na-influence lang sila. Kaya yung mga paniniwala nila ay, ang paniniwala nila ay hindi nagmana ang tao ng ng kasalanan kay Adan at Eva. Hindi yun. Kung hindi, may inherent goodness ang mga tao sa mundo. Dahil ang mga tao ay nilikhaan ng Diyos. So therefore, ang tao ay likas na mabuti rin. Gaya ng Diyos mabuti. So they don't believe in Romans 3:10, 3:23. At saka doon kay Isaiah 53:6. 53. grabe. No? 53:6. No? Kaya sinasabi nila na hindi nila kailangan ang Savior. They don't need a Savior of their soul. Although they need a Savior, a political Savior. So they are waiting for a political ruler that would reign on earth. So hanggang ngayon po, yun yung hinihintay nila. Actually, they are still waiting for the true Christ because the Christ who showed up during the yung 4 AD, during the incarnation of Christ. That Christ is not the true Christ. That Christ is an impostor. Ay, Pastor, hindi ba sila naniniwala na yung mga Jews ngayon na itong Christ na ito ay siya yung nag-incarnate? Hindi sila naniniwala. Oh, grabe. Si Christ, ako may nakakwentuhan akong mga Jew nga, Judaizers, mga member ng Judaism, sa BGC, so dalawa sila. Tinanong ko sila, excited nga ako kasi sa wakas, nakakwentuhan din kami, o nakakwentuhan ko rin ang dalawang Hudyo pa, dalawa pa. Tapos, friend agad ang turing ko sa kanila. Pero sila hindi. Parang stranger. Siyempre, sila ay puno sila ng pride. Kasi akala nila sila lang special, sila lang anak ng Diyos, sila lang ang may bahagi sa paraiso. Yung paniniwala ng mga Judaizers, ng Judaism, yun ang kanyang paniniwala. Sila ay banal, sumusunod sila sa kautusan ni Moses. Tapos tinanong ko sila, do you believe in Jesus Christ? Biglang nagtawanan. Sabi niya, do you believe in Jesus Christ? Yes, I'm a Christian. No, you don't believe in Christ. Christ is not, the true Christ is still to come. And we are still waiting for Him. So, impostor yun. Hindi nga siya, bakit siya pinatay? Sabi niya. Why is it that He was killed? So, the true Christ, the Messiah, cannot be killed. Because He will rule over all creations, over all the world, over all the earth. Kaya, dahil alam ko naman ang paniniwala ng Judaism, sabi ko, ito Judaism pa rin. So, hindi pa to Christian. Kasi mayroong mga naging Christian na Judaism, ang religion dati, yun ang matindi. Talagang, katulad ni Ray Comfort. Ano ba si Ray? Jew yun eh. Jewish po pa rin siya? Jewish yun si Ray Comfort. Kaya kita mo, ang kanyang approach is, kailangan mo nang makita yung kasalanan, na ang tao ay makasalanan. Hindi siya nagpapatanggap. Kasi napakahirap para sa isang Hudyo na tanggapin na
Magsalita ka lang, Christian ka na. Hindi pwede yun. Kaya, para sa kanila, kailang sumusunod. Kailang pakita talaga na ikay sumasampalataya na may isang Diyos. At ikaw ay manalig kay Kristo. Kung Kristiyano yun, kailang manalig ka kay Kristo. At ipakita mo sa gawa mo, hindi salita. Hindi ang pagtanggap, kasi ang pagtanggap para sa Hudyo ay para Muslim sila eh. Na pag tinanggap mo ang Christianity, kalsik ka sa family. Hindi pwedeng ganun-ganun lang. Na salita lang, hindi. Pakita mo sa pamumuhay mo. Opo. Itatakwil ka ng magulang mo. Kaya hindi pwedeng basta salita. Tapos hindi ka naman napapatakwil. Ano yun? Kristyano ka ba dahil tumanggap ka lang? Hindi ka naman talaga sumunod. Hindi yun. Si Comfort is the Jew. That's why, ang sa kanya is, ipakita muna na ang tao ay makasalanan. Nag-uumpisa siya sa Old Testament. Are you a good person? Di ba? Sabi, yes. Sasabi niya yung mga kautusan. Di ba? O, ano ang tawag sa isang tao na nagnanakaw kahit isang beses ka nang have you stolen something in your past? Yes. Oh, how do you call somebody who steals? Di ba? Kaya pala ganun. A thief. So, according to your own definition, you are a thief. And do you believe that a thief will enter the kingdom of God? No. Di ba? So, kaya nga, binibigyan din niya yung pagiging sinful ng tao. Kasi sa mga Jew, walang inherent sinfulness ng tao. Kaya yun, maganda ang pundasyon ni Ray Comfort. At yun ang forte niya, yung street evangelism. Sa Amerika kasi, okay talaga ang street evangelism kasi sa Amerika, open yung communication. Parang talagang mayroong, ina-exercise nila talaga yung liberty, yung freedom of speech, freedom of religion. Sa atin kasi is, mayroong pang inhibition eh. Parang, ano yan, parang nakakaasiwayan. Ba't din nagpipreach sa kalsada? Katawa-tawa yan. No? Doon hindi. So, may karapatan ang tao. Kahit anong gawin mo, kahit nga mag-drugs ka sa harapan nila. Kita mo doon sa LA, yung lugar doon na puro drugista. Oh. Wala, mga tao na parang tukod ng sampayan. Tulog sila pero nakatayo. Kasi dahil sa droga. Pero natutulog pero nakabitin ng kalahating katawan. Hindi na, natutumba. Talagang grabe. Lantaran doon yung pagsinghot ng cocaine. Kasi nga, yung freedom. Kaya pag may religion, pag nga may nangangaral, talagang open discussion. Ang ganda mangaral kasi talaga magtatanong niya. Tapos kung galit, papakita talaga galit. Opo. Pero hindi nang aaway na parang katulad dito na suntukan. Hindi dun objective sila. Objective sila kasi education ang pinapairal nila eh. Dito, hindi. Hindi emosyon eh. Dito emosyon. Baka mamaya batuhin. Kaya ayaw nilang makipagdiskusyon ng mga Pilipino kasi ayaw masaling yung paniniwala. Kaya naman mga pastor na use sa yung pag-ilag sa katotohanan, sabihin ng katotohanan, ay hindi ka talaga mag-street preaching kasi biruin mo, sasabihin mo, kasalanan kayo. Pag di ka nga, baka batuhin ka. So far naman, wala pa namang nambabato sa Pilipinas. No? Pero umiiwas talaga. Birang-bihira lang ang tumitigil at nakikinig. O kaya naman, may gustong makinig pero hindi pinapahalata na nakikinig. Kaya lakad pa rin ang lakad. Pero gusto ring makinig yon. May gusto ring makinig. Nahihiya lang sila. Meron ako napanood na isang artista eh. Sikat siya eh. Nalimutan ko lang pangalan. Nagpatotoo siya na naging Christian siya sa isang street evangelism. Habang nagsasalita yung ano. Ayaw din nga niyang ipahalata na siya yung nakikinig. Pero siya daw ay nakatalikod. Pero talaga daw inuunawa niya. Tapos sabi niya, ako yun ah. Ako yun. So sabi niya, ako'y bunga ng isang street preaching. Hindi na nga niya kilala kung sino yun. Kaya huwag tayong manghinawa, sabihin natin na wala namang nakikinig. Hindi mo alam kung ano yung... May tainga yan. May tainga yan eh. Parang hindi nakikinig. Nakikinig yan kasi may tenga. Naririnig nila. Kaya lang, ayaw nilang ipahalatang sila yung nakikinig. Kasi nga, either yung kakatwa sa atin dahil hindi tayo intellectual na bansa na parang pag nag-discussion, okay lang na walang samaan ng loob eh. Dito sa atin, may kasama talagang emosyon pagka nakipag-usap. Baga, wag mong isaksak sa baga ko yung paniniwala mo. Diba, may ganoong terminology na ayaw ko. Pag ayaw ko, wag mong pilit. Pero sa ibang bansa, kahit ayaw mo, makinig ka. Wala akong pakialam din. Kalayaan din ako eh. Pero minsan doon, nagsusuntukan. So, kasi sa sobrang kalayaan din. Ba, yung isa sinampal eh. Sinuntok. Sa bus naman, yung isa yung nakita mo. Sinapak.
Kaya ayon sa kanila, yung yung pangangailangan ng tagapagligtas ay hindi mahalaga. They don't need an intermediary. Wala silang pangangailangan sa tagapamagitan sa Diyos. Sila mismo, basta sundin nila yung mitzvot, yung 613 commandments na makikita sa Torah, ay ikaw ay may kakayahan na magbigay lugod sa Diyos. At ayon sa kanila, ang Mesiyas o yung pinahiran ng langis ng Diyos ay darating pa lang sa hinaharap. At igagather niya ang mga Hudyo. Muli niyang pag-iisahin ang lahat ng Hudyo sa lupain ng Israel. At magkakaroon ng resurrection of the dead, yung pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa panahong yon. At yung templo sa Jerusalem na giniba noong AD 17 ng mga Romano, ay tatayong muli. Kaya yung third temple, di ba, makikita mo sa mga YouTube videos minsan. Yung naghahanap sila noong hyper, noong baka. Yung pula na baka. Kasi ang paniniwala na pag lumitaw daw iyon, ay yun na ang sign na itatayo ng muli ang ikatlong templo. So kasi naghihintay pa rin sila ng Misaya. And yun naman ang paniniwala nila ng mga, even ng mga 12 apostles kay Jesus. During that time, akala nila si Jesus na yung literal king na magre-reign sa Israel sa buong mundo, no? So, at ang mga Israel ay kanya muling titipunin, ang mga Israelita. Pero yung pastor, paniniwala nila ay before pa po na si Jesus Christ ay mag-ascend to heaven. Yes, Before, nung kasama-sama po nila si Jesus Christ. Pero after na noong maliwanagan sila, nung ipadala ang banal na Espiritu, doon na linawagan sila, naliwanagan. Ganun pala. Kala namin ay ngayon na ang pagdating. Kaya, na-realize nila na mayroong pang panahon na piniprepare pa lang ng Diyos ang puso ng Israel. No? Kasi kanya munang itinoon ang kanyang pansin sa mga hintil. Yun ang sabi ni Paul sa Romans 11. But time will come that the whole, yung natitira sa mga Hudyo, yun yung remnants, ay maliligtas. So muling darating ang panahon yon na magbabalik loob ang bansang Israel. Kaya ang sabi ng mga millennialist o traditional millennialist, gaya nila Justin gaya nila Polycarp, naniniwala yan sa millennialism. Ang classical premillennialism, na mayroon talagang darating na millennial kingdom of Christ, literal. Sila John Chrysostom, ano yan, premillennialist. Although hindi nila alam yung rapture, but they believe that there is a coming kingdom. And literally, maghahari ang Kristong ito na Mesiyas sa Israel sa loob ng 1,000 taon. Tapos yun lang ay nawala, yung paniniwalang iyon, nang magkaroon ng Roman Catholicism at lumitaw sa eksena sa theological world itong si Augustine, na kinikilalang both Christianity and Reformed Christianity and Roman Catholicism na scholar nila pareho. Dahil nga siya ang nag-coin nung term na amillennialist. Wala nang paghahari. Ito na yung paghahari ng Diyos sa lupa. Ang Roman Catholic Church na ang New Israel. So, hindi na ang Israel. At niyakap yun ni Luther, ni Calvin. At sad to say, ay ginamit iyon, yung paniniwala ng amillennialism, ay ginamit na armas ni Hitler para lipulin ang mga Jews. Because if you don't believe that still the Jews are still the recipients of the promises of God in the future, you will not kill the Jews. But because si Martin Luther, hindi siya naniniwala, yung mga sinulat ni Martin Luther ay ginamit ni Hitler para sabihin na lumipat na ang pangako ng Diyos mula sa Israel patungo sa bansang Hitil, basta iglesia. Kaya pwede nang pagpapatayin lahat. Diba? So nag-induce nung hatred sa mga Jew, yung aklat ni Augustine na The City of God. Because he refers in that book, The City of God, he refers to the Roman Catholic Church as the City of God in that writing. Yun ang City of God, and that's the Kingdom of God, not Israel anymore. So there will be no rule of the Messiah in Israel, but rather, the Messiah is already reigning in the hearts of all
Christians. And this is now the millennial kingdom. Sa kanila, ang millennial na term ay epoch or a long period of time. Undetermined period. Pwedeng 1,000, pwedeng 100,000. Yun ang kanilang ano. Kaya talagang magkapareho ang paniniwala ng ibang Reform Christians or especially Reform Baptist. No? They don't believe in millennial kingdom. Pareho sila sa Roman Catholic na pagdating ni Kristo, agad-agad, paghuhukom. So, May isa lang coming. judgment Sa atin, sa mga classical premillennialists, hindi yung kay Darby Haas, maski sa kila John Chrysostom, naniniwala sila na babalik si Jesus Christ and then tatayo ang millennial kingdom and then doon pa lang magaganap ang Great White Throne Judgment. Pero sa kanila, wala nang pagdating. Sa pagdating, Great White Throne Judgment, may pagdating pero wala nang kingdom. Ang problema, ito na yung kingdom na nga eh. Ang post-millennialism naman, pagdating ni Jesus, magkakaroon ng millennial kingdom. Pagdating pa. Diba? Sabi ni Brother Skia po, parang mga binantalist lang. Pero papabuti ng papabuti ang mundo. Oo. Kasi tayo yung gagawa ng kingdom ayon sa post-millennialism. Post-millennial. Yun ang pagkakaiba. Baga, the world is getting better and better. And the world will become holier than before. And we will be the ones to prepare Wow, tayo po mga tao. the kingdom of Christ on earth. Kaya pwede nating pasukin ang politics, ang business. Ito mga post-millennialist po sila, yung mga optimistic sila pagdating sa end times. Ano? Optimistic. Pabuti ng pabuti ang mundo. Wala nang magaganap na pag-apoy, pag-ulan ng apoy. Kaya yung sinabi ni Peter, hindi yun magaganap ngayon. Hindi na magaganap sa mundo yun. Figurative din. Kumbaga, i-repair ng Diyos itong mundong ito. Gagawing napakaganda ulit. Ibabalik sa dati. Sa millennialism, sa premill ay itong mundong ito ay gugunawin sa apoy. At magagawa ng bagong langit at bagong lupa. Parang pagkakaiba po. Tayo naniniwala, ang premillennialism ng pastor, naniniwala naman na although darating yung time na sasama talaga yung mundo. Pero at the end of the day, eventually, magtatagumpay po si Christ. Yun yung natin, naniniwala natin. Yun Pero, nga lang. Sa post-mill po, pastor, ay pabuti na pabuti. Sa post-mill. Walang tribulation. Walang tribulation. Wala nga. Yan yung 7 year of tribulation, wala yon. 666, wala yan. Lahat yan ay figurative lang. Kumbaga, lahat ng mga paniniwala ng pre-mill ay initsapera yon. Puro yung figurative lang. Walang antichrist na katulad na yon. Symbolical din yun, yung antichrist. Saka isa pa po, pastor, paano itong mga remnant na tinutukoy? Yung remnant ng Israel, kung dinidismiss nila po yung nasa Bible. Ano rin lang yun, figurative lang yun. Lahat ng may kinalaman ay figurative lang. Tungkol sa millennial kingdom. Walang totoong millennial kingdom. So, ito yung historic premillennialism. Ito ay espoused by the early church fathers. So, Christ will return on earth before the millennium. After His return, a literal 1,000-year reign of Christ on earth will follow. Then, yung tribulation ay doon mangyayari. Before Christ's return. Dito yung tribulation. Ang tribulation ay hindi 7 years. Yun ang figurative sa historic. Figurative yung tribulation na 7 years. Yung rapture ay single event with the second coming. Kumbaga doon na rin ang rapture. The second coming. Rather than a separate event before the tribulation. Naniniwala rin sa rapture, but this same event during the time of the second coming.
So continuity with early church. This view aligns with the beliefs of the early church fathers like Papias, Justin Martyr, Irenaeus, John Chrysostom, and different. Then biglang naging Roman Catholic at nagkaroon ng amillennialism. Nung naniwala si Augustine na, ito na siguro kung church, Roman Catholic Church ang millennial kingdom. Ginawa niyang figurative. At yun nan ang tinangay-tangay nila, Luther, nila. Si Calvin hindi actually nagsabi na siya ay amil eh. Kaya lang, wala siyang view about the future kingdom. Eh. Kasi hindi, sabi niya, mas papipiliin kong pag-aralan yung mga doctrinal books but rather than yung eschatological books. But I'm not sure kasi kung ano talaga yung magaganap. Ba't ko naman pagtitiyagaan pang pag-aralan at i-interpret yan, di ba? Eh dito na ako sa mga nangyari na. Opo, wala kasi siya dun sa kanyang... Reasonable si John Calvin. Kaya nga lang, ina-align nila ang teaching eschatological view ni John Calvin kay Luther. Since si Calvin ay talagang kumuha ng beliefs talaga kay Luther. Kumbaga kanyang absorb lahat ng teachings ni Luther. Yun nga lang ay mayroon ding pagkakaiba. Gaya na si Martin Luther, ang view niya doon sa Lord's Supper is consubstantiation. O the bread and the wine contain the elements of the body and the blood. May halo. So the body and the blood of Christ, literal body and blood, ay mayroong ingredient yung wine na haluan ng tunay na dugo. Kaya with the substance, in true body, true flesh and blood. Ang ginawa naman ni Calvin, minodify niya kasi hindi na siya naniniwala doon na mayroong pang tunay na laman at dugo. Ang kanyang ginawa ay spiritual presence of Christ. Na doon, may mystical pa rin. Nagpa-party ka nun, nandun yung spiritual. Yes, the problem is, again, hindi pa rin iyon pure na teaching kasi yung spiritual presence ni Christ ay naroon. Hindi nakakain mo pa rin si Christ. So, samantalang ang view ni Zwingli, doon sila nagtalo ni Zwingli, saka ni Calvin. Sabi niya, hindi. Ang view ni Zwingli is in memoriam. Do this in remembrance of me. Hindi naman sila, do this because literal ito na mayroong laman at dugo. O ito ay nagiging tunay na lang. So talagang si Zwingli, sa aking pananaw, objectively, ang may tamang pananaw na in remembrance lang. During the Lord's Supper, inaalala natin yung tunay na kahulugan noon. Na si Jesus ay namatay para sa atin. So ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus, ang kanyang laman ay na-pierce. Kung ang paniniwala ay ganun sa church, ang paniniwala pala ay kapag tayo nang papartake po ng element ay nandun yung spiritual presence ni Christ. Paano po yung mula nung tayo ay makakilala sa Panginoon, nasa atin na si Christ. Wala na through the Spirit. So, magkakaroon uli. Parang ito ay special event. Special event lang siya. Not necessarily all the time nagaganap. Parang special event na muli, at kaya ngayon ang problema uli, kung ito special event, parang muli at muling tinatanggap mo yung presence ni Christ. So, ibig sabihin, wala ka pang presence ni Christ through the Spirit sa iyong katawan. At yun naman ang view ng mga Reformed Baptist. Kaya nga sa kanila, ang Lord's Supper nila ay hindi pwede sa lahat ng attendee. So, mayroon silang special event allocated only for the celebration of Lord's Supper sa kanilang church. At ang pwede lang makipartake doon ay yung inaakala nilang mga matitibay na at mga tunay. Tsaka mag-miyembro na hindi. Covenant. Yes, nasa covenant family. Yung bautismado sa kanila at saka yung nagpa-membership talaga sa kanila. So pag wala ka pang membership, hindi ka pa nag-express ng iyong talagang tunay na intention, sumapi sa Reformed Baptist, hindi ka pwede. Ang tawag doon ay closed communion. Closed. Sa atin kasi open communion. As long as you are a believer, but it depends on your decision. Kung ikaw ba talaga ay tunay na Kristiyano. Pinapaalalahanan ka naman na baka hindi ka pa tunay na Kristiyano, hindi mo naman kilala si Kristo, huwag kang mag-partake. Ngayon, nasa iyo pa rin Wala kaming magagawa kung makipартake ka.
Kasi it's your decision as long as we have reminded you and we have warned you that you should first repent from your sins, and then you express your Pananagutan niya na sa Panginoon. pananagutan na niya yun. Pero sa kanila, hindi. Pananagutan ng leader yon. Pag inalaw mo. At kasiraan iyon sa leader. Pagka yung inalaw nila na, oy, di ba, hindi pa naman tunay yun. Di pa naman natin alam kung totoo yun. Ba't mo pinasali? So, minsan nagtatalo-talo sila dyan sa ganoong aspeto na bakit nag-discuss sila sa board meeting. O, ba't mo pinasali si kapatid na ganyan doon sa Lord's Supper? Di ba, di pa yun marunong? Hindi pa nga niya alam yung tungkol sa justification by faith eh. So, kailangan may level ka na eh. Parang yung kay Lester Big. Oh. Siya nga po, si Lester Big. Mm. Yung sabi, alam mo ba yung justification by faith? Yung nasa Di ba? Nasa langit na eh. Ba't ka nasa langit? Hindi makapaniwala yung nagtatanong eh. Diba? Kasi ako, mas mataas ang level ko, ba't ako hindi pa rin nakatiyak? Pero napapunta rin ako rito. Ikaw pa. Hindi mo nga alam yung tungkol doon. So, akala nila ang nagsisave ay yung good work pa rin. Or yung reward ay depende pa rin sa level ng faith. Yun pa rin, subjective interpretation pa rin yun. We don't know kung ano ba talaga ang nilalaman ng puso ng tao. Hindi mo alam na kinabukasan pala yan, lalago yan. Pinagbuwalan mo ngayon, di ba? Tama. Ba't marunong ka pa doon sa tumawag sa kanya at pumili sa kanya? Parang hinuhusgahan mo na ngayon na baka hindi ito tunay na Kristiyano pa, di ba? Karnal pa ito eh. Oo. Yung problema, yung mga nagsasabing karnal yung Kristiyano, sila rin na may karnal, hindi lang nakikita. Di ba? Subukan mong hubarin ang mga maskara niyan. Yung mga ganyan na akala mo ay holier than thou. Na kung magsalita ay parang refine na refine. O, di ba? Subukan mong nag-iisa lang yan. Mga arugante pa rin. Ewan ko lang kung banal pa rin siya. Pag nagsosolo na siya sa kwarto niya, ano bang iniisip na niya? Ano bang ginagawa niya? Ano bang pinapanood niya? Ano bang sinasabi niya sa asawa niya kung may asawa siya? Sa mga anak niya, ano bang kanyo? Diba? Paano ba siya mag-deal ngayon sa katulong niya? Sa kanegosyo niya, sa kapartner niya, sa ibang tao? Yun yung problema, ganun eh. Yung compartmentalize ang pagiging Kristiyano ng iba, no? Parang during that, event in the church, during service, Christian. Doon lang siya nagiging Christian. Doon lang siya nagiging Christian. Kasi baka isipin ng iba kasi hindi siya Christian pag siya ay kumilos na gaya ng pagkilos niya sa kanyang opisina. Eh. Hindi consistent yung Christian living. Well, anyway, ito yung kanilang belief no sila mga millennialist ang mga Jews. Oh. They believe that there will be a literal king, a literal Messiah, and a literal 1,000 years of reign. At sila talaga yung naghihintay pa hanggang ngayon. Buti pa yung mga Hudyo po. Buti pa yung mga Hudyo. Naniniwala sila na darating ang tagapagligtas at sila'y muling titipunin. At maghahari ang Savior, ang Messiah sa Israel. For 1,000 years. And then after that 1,000 years, may resurrection of the dead. Doon na yung Great White Throne Judgment. Although, ang kanilang paniniwala ay titimbangin. Walang grace. Walang grace. By work. Ang salvation ng mga Jews by work. Kailangan mong tuparin yung 613 do's and don'ts every day. Ang tanong po ay natutupad pa nila talaga. Ayun ang problema. Kasi kita mo sa 613, doon pa lang sa iba-ibang aspect yan eh. Doon pa lang sa, sa pagkain. Hindi ka na pwedeng pumasay. Diba? Kasi yung kakainin mo dapat na dumaan doon sa tamang pagkatay. Ang tanong, hindi mo naman alam kung paano kinakatay yun. Alam mo ba na yun ay botsa o hindi? Alam mo ba na yun ay pinatulo mo na ang dugo bago tinagtad o niwahiwa? Kasi sa mga Hudyo, kailangan patuluin lahat ng dugo mula sa katawan. Kasi pwede bawal yung dugo. Bawal ang dugo. Kaya ang mga Hudyo, ayaw na ayaw mamalengke kasi dami dyan, puro makasalanang tao. Marumi pa. Kapag nakahipo ka ng dugo, magiging ceremonially unclean ka. Hindi ka pwedeng ituring na malinis. So kaya ang papupuntahin lang nila roon yung mga alipin. Tapos nabukod naman ang tirahan ng mga alipin. Yan. Tapos tingnan nila kung paano niluluto yan, paano hinahandle. Kasi meron ding proper handling. Opo.
Tapos din, ang hayop, kailangan din yan, makakainin nila. Walang ketong, walang sugat, walang pulgas. Kasi pag may pulgas, hindi rin pwede yung kainin. Marumi din. Marumi din. Perfect talaga. Perfect yun. Walang pingas ang ano. Kalimitan ng baka o baboy, di ba? May tanda, pananda ang mayari. Tipping. Oo, ginagawa ng ng parang kudlit dito. Bawal iyon eh. Sa mga Hudyo, pag sinaktan mo na ang isang hayop o dinungisan mo ang kanyang katawan o pinutulan mo ng kuko o daliri, Hindi na perfect. hindi na yun perfect. Kahit sa isda. Oh. Kailangan, yun, pinatulo rin ng dugo. Kailangan nilinis na maigi yun. Hindi po pwede na yung pinukpok mo dito yung isda. Tapos basta inihaw mo. Ibig sabihin, yung dugo ng isda andun pa sa loob. Kailangan yung isda, ihiwain mo, tapos yung dugo, talagang patutuluin mo yan. Ganon. Grabe pala po ang kung ganon ka-strict ang doktrina ng Judaism. Napakahirap yung 630 nila. Yung isa sa 630 nila, no, matindi ito. Yung 630 nila ay huwag kang magpapatato. Ngayon, maraming may tattoo na, di ba? Bawal magpatato. Bawal magpaputol ng buhok sa templo. Bawal mag-ahit ng balbas. Tayo lahat ay makasalanan. Ikaw po meron ka pa eh. Ako wala eh. Konti pa lang kasalanan ko. Hindi. Marami. Pinuputol ko pa eh. May natitira pa eh. So ikaw malaking kasalanan mo kasi talagang ahit na ahit. Wala eh. Kaya pag sagad na sagad yan, napakamakasalanan mo. Pagka medyo may natira pa, pa lang, slight pa lang. Slight pa lang. Kaya pala po yung mga ibang Kaya pala yung mga reform leaders, no, maraming balbas. Sumusunod pala sa mitzvot yun, no. Kaya pala. Charles Spurgeon. Paano naman si J. Mac at saka si si Diba? Yun. Makasalanan din. Lalo si J. Mac. Well, talagang ahit na ahit lagi yun. Saka, si Sproul, meron pa minsan natitira-tira yun. Si, tamad ding mag-ahit. Diba? Pero si John MacArthur, napakasipag mag-ahit. Araw-araw ahit. Pero na magkasakit siya, nagka-konti siyang bigote. Kasi nga, buruin mo yan. Kaya napakarami na susundin mo. Pero araw-araw iisipin mo yan. Diba? Basta maganda po talaga yun na sa natutunan ko talaga yun. Paano mag-interpret talaga yung scripture. Itong tatlong ito eh. Literal, historical, grammatical. Napakalaking tulong nito. The way you interpret the every single passage of the scripture. Kasi naging consistent. Consistent yung paniniwala mo, tama. Yung interpretation din po, Pastor, lalo na when it comes to sa eschatology, malaking bagay talaga. At nakatulong talaga ito ng malaki po sa akin. Paano interpret din yung lalo na yung Romans. Talaga. Kasi ang hermeneutics dapat consistent din eh. From beginning to end. Hindi pwedeng consistent ka lang sa literalism pagka day, tulad sa Genesis. We interpret the day and night as literal 24-hour or 12 hours period, no? Half 12. Sisikat ang araw at lulubog at sasapit ang dilim. Yun ang kinaumagahan yun ng ikalawang araw. So, literal siya. Literal naman talaga. So, ang interpretation natin talaga sa araw, literal. Pag sinabi sa Genesis na 5 araw, gano'n, no? O sa Exodus, kung ilang araw sila naglakbay, yung 40 years na naglalakbay ang mga Israelite, we treat that as literal 40 years. Mahirap naman pong isimbolical yun. Hirap i-symbolical yun, no? Saka yung 7 days na sila umikot sa Jericho, no? So, mahirap symbolical na yung 7 na yon ay hindi talaga 7. Kasi binibilang nila eh. 7 na. Tapos sa ikapito, hihipan nyo ang trumpeta. At sisigaw kayo ng pagpupuri sa Diyos. So, ayun, pagdating sa Revelation, yung 1,000, hindi na literal. Tapos yung 7 years tribulation, hindi na rin literal. So, naging inconsistent. Tapos, ang kanilang paniniwala na primary interpretation nila, na kaya ang primary reason kung bakit ang interpretation niya yung tinatawag nila na ngayon na lahat,
Nangyari na. Ang tawag doon, nangyari na lahat ng hula. Opo. Yung hyper-preterism, na lahat ng mga future events sa Bible, nangyari na lahat noong AD 70. Kasi nung sabi nila, nung AD 70 ay si Antiochus Epiphanes na Opo, yung nag-desecrate ng temple eh. Kaya nagkaroon siya ng baboy. nagkano siya. So, yun na yun ang katuparan ng 666. Siya na yung Antichrist, si Antiochus Epiphanes. Grabe. Lahat ng mga hulay natupad na prior to the writing of Revelation. The problem is, yung mga hula sa Revelation, akala nila is before 70 AD, sinulat ng Revelation. Para kanilang ma-justify na before AD 70, natupad ang lahat ng hula. Kasi ang Revelation punong-puno ng hula sa future. Yung coming of Christ, yung ganon. So kaya, hindi na literal yung 1,000 years of reign. Kasi yung book of Revelation, nasulat siya before AD 70. At nung AD 70, natupad na lahat yung pinulaan sa Revelation. Ay umunlad ang textual criticism. Sa textual criticism kasi, kinukonsider yung mga bagong natutuklasan. Hindi lang from the text itself, but sa archaeology. So maraming nahuhukay ngayong artifacts, tulad yung Island of Patmos, kung kailan si John namatay. So, ngayon, na-discover na ang pagkasulat kasi yung mga churches doon, mga Pergamum, di ba, nag-i-exist. So, ibig sabihin ay, nung AD 70, meron pa noon. So, meron pa sa Revelation. Ibig sabihin, at natuklasan nila na from AD 99 to 95 AD lang nasulat yung Book of Revelation. Dahil sa mga bagong findings, no? Textual. So, at si R.C. Sproul ay humingi ng apology sa kanyang, meron silang sinulat Reformation Study Bible, yun yata yun. Na inamin niya doon sa isang preface, part ng isang, page. Part ng isang, parang, paunang salita na nagkamali sila ng dating ng Book of Revelation. And they affirm that the Book of Revelation was written after 70 AD. So therefore, yung kanilang pangunahing dahilan kung bakit naniniwala sila na hindi literal yung 1,000 years of reign of Christ at saka 666, na-disqualify yung kanilang yung reasoning na yon. I think yung portion na yan po, nabasa ko yan dun sa... Meron kasi akong books na... Parang yung Reformation nga, Study Bible. Para nabasa ko. Si R.C. Sproul mismo ang bumanggit na we apologize that we have interpreted the writing of the Book of Revelation before 70 AD. But we affirm the findings of Bible scholars na talagang AD 90 to 95 yung pagkasulat. 20 or 25 years pa after ng destruction of the temple ng AD 70 ng mga Romans. So kaya nahirap na ngayong ipagtanggol yung amillennialism. Napakahirap na. Dahil doon sa pagtanggap sa pag-amin nila R.C. Sproul. Na yung ginagamit namin reasoning, na yung lahat ng hula ay naganap na, maski nga ang hula sa Revelation ay naganap na ng bago masuno o bago gibain ang templo ng mga Hudyo noong panahon ng mga Romano. Kaya yun ang problema. So, tama po, Pastor. Isa pa rin po sa hindi ako na-convince din na millennialism. Kasi wala itong more on mga church fathers ang kanilang authority. So, Kung church fathers ang authority natin, bakit di natin paniwalaan yung ibang church fathers prior to Augustine? Ba't si Augustine lang ang paniwalaan mo? Mas maraming mga early church fathers pa. Si John the Beloved nga ang sumulat na there will be coming, siya mismo nga ang nagsabi. Ang Panginoong din sa Matthew chapter 24 ang nagsabi. May dalawang gumigiling. Yung isa mawawala, may isa may iwan. 24. O, di ba? Anong interpretation pa doon? Mauuna sa spiritual, mauuna sa level ng faith, parang maiiwan siya, hindi lalago. So, ang hirap interpretin yun sa figurative
pastor, sa kanila, ano yan eh, yung tribulation, yung panahon ng Romans. Yan. Paano ngayon? Ang Revelation nga, punong-puno ng tribulation, nahula, di ba? Naganap na pala yon, yung worldwide catastrophe, yung worldwide disasters, naganap na pala. Wala namang worldwide disasters na nagaganap pa eh. Yung pandemic naman, hindi naman yan disaster. Ano yan? Sakit. Hindi talaga yung trahedya, hindi yung mga pagputok ng bulkan na worldwide. Tapos yung uulan ng meteor. Wala pang ganun. Wala pa. Na 1/3 ng mundo eh mamamatay. Wala. Yung mga 1/3 ng mga ng hayop sa dagat mamamatay. Wala pa namang naganap na ganun. I believe in that the literal fulfillment of the book of Revelation. Sabi po ni Wayne Grudem kasi Ayun, premillennial si Wayne Grudem. sabi niya, may mga naganap na, pero hindi lahat. Hindi lahat. Mayroong mga ganap pa. Meron pa talagang marami pang hula na hindi pa naganap. 666 hindi pa naganap. Pero sa kanila, ang 666 is symbolic lang for evil. Parang generally for evil reign of evil rulers. Pangkalahatan. May mga tanong po tayo, Pastor. Pa-entertain po natin. Okay, anong mga tanong? Sabi muna ni Brother Skaya muna. Kasi, hindi parang Seven Mountains mandate lang din. Yung kanina yung... Pareho din lang. Ang ano nga lang hindi pareho yung historic premillennialism. Mali. Magkaiba ang Darby dispensationalism. Magkaiba yung dispensationalist view ni Darby na mayroong pang 7 mountains. Kaysa doon sa historic premillennialism, confined lang siya doon sa millennial kingdom, sa tribulation na after na ng before millennial kingdom, at saka yung resurrection of the dead. Doon lang. Doon lang nakapokus. Wala siyang mga 7 mountain mandate. Yun ay nilikha naman ni John Darby. Yun. Kasi akala nila, pag premillennialist, Darby agad. Hindi yun. Ang dispensationalist kasi, parang meron silang iba't ibang epoch or age. Parang kanilang dinidivide ang kasaysayan into different period. Like, may period of the law, may age of the law, may age of grace, may age of human government. Ang historic premillennialism, walang ganoon. Lahat grace. Walang age of law na sa law naliligtas ang tao during the time of the Old Testament. Hindi. Naniniwala sila John Chrysostom, sila Irenaeus, sila Justin Martyr, hindi si Justin Martyr, yung si Polycarp. Naniniwala sila na hindi ang mundo ay mula nung umpisa hanggang simula ay age of grace pa rin. Maski nung Old Testament, grace pa rin ang kaligtasan. Meron kasing tinatawag po sila, Pastor, na covenant of works, covenant of grace. Ang paniniwala ng mga reform na premillennialist, na historic premillennialist, kasi reform yung mga yan yun nga yung mga nauna Ang paniniwala nila is walang, ano sabi mo? Period. Meron kasi sinabi pa. Covenant. Dalawa lang ang covenant Isang unconditional covenant at conditional covenant. Kasi yung covenant sa Israel, conditional covenant. Yung pag kayo ay sumunod, kayo pagpapalain. Pag kayo sumaway, kayo susumpain. Yun ay conditional covenant. Tapos yung unconditional covenant, yun yung salvation. At saka yung election ng Israel as a nation, kasi hindi naman sila pinili dahil sila'y mabuti o dahil sila'y marami. Ang sabi ng Diyos, pinili ko kayo dahil sa inibig ko na kayo bago pa ko kayo pinili. Out of love. At nais kong to pa rin ang pangako ko. Kasi pangako niya yan ang conditional Pinangako niya kay Abraham na maging isindami ng bituin sa langit ang iyong lahi. Kahit na ano ka pa. Kahit anong gawin mo, kahit masama ka. Wala sinabing kailangan magpakabuti ka. Kaya nga di ba si Abraham was justified by faith? Ang justification ay faith. Even before the law. At yun ang contention ni Apostle Paul. Doon sa kanyang book of Romans, no? Na chapter 1
chapter 2, chapter 3, sa lahat ng tao, nagpakahayag ang Diyos to general revelation and the special revelation, and then ang justification ay hindi sa gawa. Kahit sa mga Israelita, hindi sila justified dahil sila ay may batas o kautusan. At ginamit niya si Abraham, no? Doon sa illustration ng pagpapawalang sala. Na Abraham was treated as justified. Was justified by faith. He was not justified because of the law. Dahil wala pang law before Abraham. So, yung law is just a teacher, a tutor. Nagtuturo lang sa atin ang law na hindi talaga natin kaya. It teaches us the incapability of human beings to please God. Rather than teaching us to do whatever is necessary so that we can be saved by our own doing. Hindi 'yun ang role ng kautusan. Si salamin lang na ipinapakita sa atin na wala talaga tayong kakayahan. Yung karumihan natin pinapakita ng kautusan. Malinaw na dinidetalye ng kautusan kung ano talaga yung ginawa natin, specific na kasamaan. Kasi dati general lang, budhi lang ang nagtuturo sa atin na parang masama ito. Pero na magkaroon ng kautusan, na specified, huwag ka magnanakaw, anong pagnanakaw, pagkuhan di mo pag-aari. Yun pala yun. Na-define lang kung ano yung kasalanan. So, the law just defines what specific sins are. Ang definer lang talaga. Definer siya. Hindi siya, tutor lang siya kung ano ang ating kalagayan. Harap ng Diyos. Sabi niya. Kung siya ay ano lang siya ay, nung bata pa tayo, tutor siya natin. Pero nung tayo tumanda na, mayroon tayong karapatan bilang tagapagmana. Hindi na kailangan ng tagaturo. Dahil tayo ay matured enough na. Kukunik ko na po, Pastor. Yun. Kaya ang kanyang ginigiit sa aklat ng Roma is, hindi mo nakapagliligtas ang kautusan. So walang age of law na parang nung panahon na yon yun ang kaligtasan. Hindi. Even Abraham was justified by faith, not by works of law. Kaya nga, hindi pwedeng ang mga Hudyo lang ang masave. Kasi nga, before nga the Jews became a nation or before Israel became a nation, mayroon ng mga nasave. Si Enoch nga, isinama na ng Diyos sa paraiso. Si Elias, wala. Sa Elias naman, mayroon ng law during his time. Pero si Enoch, si Noe, wala pang law. He was considered as righteous. Sabi doon, wala nang iba pang righteous dahil wala namang law. Paano naging righteous si Noe kung nagiging nagpapa-righteous ay kautusan? Nakita lang ng Diyos nakita ng Diyos yung righteousness niya, not because he obeys the law, because there's no law yet to obey. But because his conscience tells him that something is not good and something is against God. So, he discerns what is right or wrong by means of his conscience. And God treated that faith, that there is God who convicts him of sin, and that faith in that God who convicts justified him. Faith pa rin ang justification ni Noah. Even Abraham, Isaac, Jacob, they live outside the law. This is Moses. There's no law yet when they were still in Egypt. The law was just given after they crossed the Red Sea on Mount Sinai. Doon lang ibinigay. Pastor, So prior to that, wala namang law. Sinong maliligtas kung ang kaligtasan ay sa law? Walang masisip. Kaya age ng grace talaga. Even si Adam and Eve, naligtas by faith. By grace through faith. Na there is a coming Savior who would crush the head of the seed of Eve. Di ba? And that's the Lord Jesus Christ. Siya ang magdudurog sa ulo ni Satanas. Figurative of defeating all the work of Satan in the lives of believers, of those who will believe in Christ. Ano sabi mo? Pastor, although medyo malayo na din sa topic na. Pero may connection pa rin. How should we view the Old Testament when God blesses the Israel because of their obedience? How are we going to view it? Should we view it in the shadow of the New Testament
May spiritualize. No, no, you cannot spiritualize that. Oo. You cannot spiritualize this because that's only for the Jews. That's only a conditional promise, a conditional covenant to the Jews only. So, but for the Christians, there's no condition. We will be blessed even if we are disobedient. And there are many disobedient Christians, but they are blessed by God. Di ba? Kahit na hindi believers blessed by God Ano yun, nung maging Kristiyano ka, blessed ka before you become a Christian. Tapos nung maging Kristiyano ka, ika-curse ka na. Diba? Unfair naman yun sa ginawa ni Kristo. Pinatawad ka na at lahat, tapos ika-curse ka ngayon ng Diyos. So, yung grace is unconditional. Unconditional din yung salvation natin. Unconditional din ang blessing sa atin. Hindi ang blessing ng Kristiyano, yung health and wealth, dependent doon sa obedience natin. At yun ang katuruan ng mga charismatic Pentecostal. And yung obedience ay magre-result, parang conditional yung blessing, conditional upon a giving of tithes, on the giving of, faithfully of tithes and offerings. So if you will not give your tithes, you will be cursed. Ano yun? Conditional. Conditional. O, edi para kang Israelite ulit. Yun nga ako. Sa Israel yun sinasabi, yung conditional, ano yun na yun? Promises. Actually, mo pastor, mapapansin mo, ito pong mga nasa charismatic movement, kahit yun nasa Pentecostal, ang kanila talagang focus ng theology, yung Old Testament. Yes, Old Testament. Parang yung sa Israel, ay kinikling nila lang. Yes, oo. Kaya nagkakabintang-wintang ang kanilang theology, ang kanilang faith. Walang proper exegesis na, kami ba, not all promises of God in the Old Testament are also for Christians in the New Testament. Like, for example, God has promised to the tribe, for example, to Abraham, that his race will become numerous as the stars in the skies. Tapos aangkinin mo, ako rin, sinabi din ng Diyos sa akin ang aking ding lahi magiging sindami din ng bituin. O kay David, yung promise ng Diyos kay David, di ba? Oh. At if you will obey me, your kingdom will prosper. But if you will follow the wicked ways of your forefathers, I will not bless you. So, dependent yung blessing, dahil conditional kasi yun. Dahil siya Israelite. Kasi ang mga kings ay kumakatawan sa bansang Israel. Laging ang kondisyon sa bansang Israel ay kailangan sumunod. At pag hindi, kasi nga sila ay kailangan sumunod kasi nga, they are a chosen people And God prohibited them to mingle or intermarry with other nations. Kasi para ma-preserve yung kanilang distinction as a nation of God. So they have different ways of living, different mode of dressing, different yung pagkain nila, different din sa pagkain ng sa style ng pagkain. So they wash their hands. Pagka hindi ka nagugas ng kamay, ceremonially unclean ka. Hindi ka pwedeng turing na matuwid. At di ka pwedeng pumasok sa tabernakulo para sumamba. So, samantalang ang mga Gentiles, yung iba nga, di ba, yung Hadsabe tribe, di nga naguhugas ng kamay. Ano bang malay nila na may germs pala yun? Kaya ang hygiene talaga is itinuro ng Diyos una sa Israel. Hindi alam namang hintil yung ganoon na kailangan palang maghugas. Hindi nila kasi nakikita yung mga germs. Ang Diyos alam niya na kailangan maghugas kayo ng kamay kasi maraming sakit ang inyong... Kasi ang Diyos nga kasi is concerned siya sa health ng kanyang mga inirang na bansa, inirang lahi. Concerned siya sa health kasi alam niya na iiksi ang buhay ng tao. Pagka nakakain ka nung yung bat, di ba doon nga nanggaling daw, sabi nila yung virus. Ang tawag? COVID, Pagkain daw ng bat soup. Sabi naman ng iba doon sa yung hayop na kumakain ng langgam ba yun? Peter. Panggulin. Ganyan, marurumi. Yun daw ang dahilan na paglipin daw ay sakit ng COVID daw virus. Ay sakit ng mga hayop na yon na nalipat sa tao. Well, talagang totoo naman. Kaya ang Diyos din, ayaw siyang pakainin ng mga bats kasi may germs yun. Infected siya ng iba-ibang disease-causing bacteria and germs. Diba? Maski yung molds, alam ng Diyos yun na huwag kayong kakain ng
Alam mo ba yung ano, yung pampaalsa? Symbolic iyon sa devil, sa evil. Libadura. Libadura. Kaya di ba ang figurative ng Diyos, wag niyong haluan ng pampaalsa ang tinapay pag Lord's Supper. Kasi symbol siya ng evil libadura. Alam mo kung bakit? Kasi ang naka-imbento ng tinapay na umalsa ay mga Egyptians. So hindi inaasahan na may mold na nahawa yung meron inihahanda. Dati wala namang pampaalsa eh. Ang tinapay talaga walang pampaalsa, matigas. Ngayon sa Egypt ay merong nagmamasa ng harina na natalsikan siya ng mold. Yung mold na naging dahan upang lumobo. At ang lutuin niya malambot. Pero kaya naging na-identify sa devil, sa evil spirit. Ang paniniwala nila, may espiritu yon. May espiritu doon na nagiging dahilan para lumobo yung tinapay. Kaya yung mga Israelita, pinagbawalan na gumamit ng libadura sa Lord's Supper kasi mayroong false teaching doon eh. Baka mahawa ng false teaching. Ang Diyos pala, inaalaw yung evil spirit dito sa pagkain. Yun. May mga reason yun kung bakit walang libadura o pampaalsa ang kinain nila during the Passover. The same with the Passover meal ng mga Jews during, for centuries, ginagawa nila yon na pagka yung Sabbath, yung before Sabbath, yung Passover meal, ay kumakain sila ng tinapay na walang pampaalsa. Bakit walang pampaalsa? Hindi nila alam kung bakit. Kasi associated yung pampaalsa sa Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo. Kaya nung sila gabing aalis, hindi lang dahil para madali, kundi dahil tandaan ninyo na hindi na natin paniniwalaan yan. Yung ganyang katuruan. Yan ay masamang paniniwala. Hindi, siyempre, hindi naman pwedeng sabihin ng Diyos yun dahil hindi na marunong ng science. Na yung mildew, yung ano ang tawag dyan? Yung nagpapaalsa. Yung yeast, yun. Yung yeast, yun ay maliliit na halaman, di ba? Na pagka nabulok ang isang o nagkaroon ng fermentation, kasi may alak, tapos yung fermentation na naroon sa alak, humawa ngayon sa tinapay, doon sa malsa. Bigla ngayon ang effect, yung magandang texture. Ngayon, nakala niya yung yeast, devil yun. Kaya associated lagi sa devil yung yeast. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong makigaya sa mga yeast ng mga Pariseo. Mga demonyo, mga demonic teachings. Yun. Kaya ganoon. Kaya even yung single word na yon, may historical background yon. Yung pampaalsa, bakit ayaw ng Panginoon pagka Sabbath, before Sabbath, ay kakain tayo ng tinapay na walang libadura. Ngayon, yung iba, hindi nga alam kung bakit ganoon. Yung pala ay associated siya sa invention ng yeast na yung yeast ay evil spirit sa kanila yon. Hindi mapaliwanag na bawat nila mayroong mga liliit diyan na mga halaman, mga hayop na nagkokos siya ng ibang reaksyon pag nahalo sa ibang element. May science naman doon, kaya lang ang Diyos, alam naman yun. Kaya lang hindi niya ma-explain sa isip ng taong di pa naman na-invento kung ano yon. Hindi pa nga alam ang tawag sa H2O pala ang water, 2 hydrogen, 1 oxygen. Okay, may tanong pa. May mga tanong po tayo. Unahin natin kay Ervin. Ervin Maceda. Pastor, pamilyar po ba kayo kay Cerinthus regarding sa Antichrist influence ng Gnosticism and similar to those of the Ebionites? Familiar ako kay Maceda. Ernesto Maceda. Yun. Ervin. Pero parang nadaanan ko yan, no? Nadaanan ko yan sa church history. Itong si Cerinthus, di ba? Na siya daw ang ang Antichrist. Yung mga Ebionites, no? Oo. Nadaanan din namin yan kasi nga nag-aaral kami ng history, church history, mga theologians, yan. Gnosticism talaga yan. Gnostic si Cerinthus. Ang view niya ay dinideny niya na ang Diyos ang lumikha ng mundo. So, yan? Kaya nga, antichrist yan. Pero not only antichrist, but anti-God. Ang baga siya ay atheistic ang philosophy, ang principle ng kanyang paniniwala.
At kanya ding isinulat yung, mayroon siyang isinulat na aklat. Ang title, The Gospel and the Apocalypse. Ang Ebanghelyo at ang mga wakas ng lahat ng bagay. Ang gandang pakinggan, di ba? Opponent siya ni Saint John Chrysostom during the early years of Christianity. Kalaban niya ni Saint John. Yung mga napansin ko po, yung mga lumilitaw ng mga bishop noong unang church, church fathers, may mga kalaban talaga sila. Oo. Egyptian siya eh. Oh, sa Alexandria, di ba mayroong two schools of hermeneutics? Yung Alexandria and Egypt, yun kasi ang kanilang pamamaraan ng pag-unawa sa Bible ay yung literalistic. Tawag dito, may isa pa? Hindi. Allegorical. Yung literal, nilalagyan nila ng spiritual na meaning. Yung allegorical. So kaya, allegorical ang kanyang pangunawa nitong si Sirentius. Ayaw niya ng paniniwala ng School of Antiochian School of Interpretation. Literal kasi po. Na sila John Chrysostom na may historical, grammatical background study. Sila basta't nabasa nila yung literal, bibigyan nila ng spiritual na meaning, allegorical. Okay. Ano man na yan eh. Mga Ebionite ang mga yan. Okay, ang pantanong. Kay Brother Skia. Sabi niya. Ibig kong sabihin, Pastor, yung covenantalist ay parang seven mountain mandate. Kasi kailangan nilang pabutihin ang pabutihin. Kumbaga sila mga share. Hindi naman. Ang mga naman, covenantalist, may iba ring uri. Hindi naman lahat. Hindi lahat ng covenantalist ay post-millennialist. Karamihan nga amillennialist. So, ang iba is amillennial. Yung ibang covenantalist. Hindi rin pare-pareho sila. Bagamat sila ay pare-parehong reform, covenantalist din. Pero iba-iba rin ang view nila sa eschatology. Pero karamihan ng covenantalist ay amillennialist. Pero si Lorraine Boitner, Presbyterian yan, siya ay post-millennialist. Pabuti ng pabuti ang mundo. Ganda po nung predestination niya. Siyempre, ang nagkakaisa namang paniniwala ng lahat ng reform ay yung soteriology na election. Saka yung predestination, nagkakaisa ang mga reform Sa eschatology. Presbyterian, Reformed Evangelical, Calvinists, Baptist na Reformed na ang Diyos ay may itinakda ng mangyari sa mundo. Yun yung Reformed Doctrine of Predestination. Kumbaga lahat ng Reformed naniniwala na mayroon ang itinakdang mangyari ang Diyos sa mundo. Bago mangyari. Meron pa bang tanong dyan? Okay, kung wala na, ay dito tayo magtatapos. Kami po ay magbabalik sa Webes. Ganon ding oras po, alas 8 ng gabi. Kami mag-expose na iba pang mga katuruan. Alam natin sumasalungat sa Bible. Sige po, at kami po muling magbabalik sa Webes ng gabi. At ito po ang The Narrow Gate, and we are the Cult Busters. God bless you.